Again, makikita po natin to sa aklat ng Marcos or Mark chapter 1, beginning verse 1 up to verse 8. Babasahin ko po sa Magandang Balita Biblia. Ito ang pagsasabi. Ito ang magandang balita tungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang isinulat ni Propeta Isaias. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo, ihanda niya ang iyong daraanan. Ito ang pahayag na isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas sa kanyang lalakaran. At dumating nga sa ilang si Juan na nagbabautismo. At nangaral, sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Verse 5. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang ipahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismo niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat naman ng hayop ang kanyang sinturon at ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Ito ang ipinapahayag niya sa mga tao. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalas man lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Panandalian po tayong manalangin. Aming Ama, maraming salamat sa oras na ito, sa pagkakataon na kami ay mag-aaral ng iyong salita. Dalahin namin ng iyong Santong Espiritu ay patuloy na magbigay sa amin ng kaliwanagan, linaw sa oras na ito, sa aming mapag-aaralan. Sa ganon, maintindihan namin at hindi lang namin basta maintindihan, Panginoon. Tulungan niyo po kami na ito ay maisagawa sa aming buhay, Panginoon. May apply namin ito. Ito po madalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede tayo makupo. By the way, ito ang part 3 ng ating pag-aaralan na ang titulo o title ay The Preparation of the Way of the Lord. Ito po ay nasa pangatlong linggo na tayo dito sa mga talatang ito. At tapos na po tayo sa verses 1 to 5. Sa biyaya ng Diyos ay natapos na tayo sa unang 5 talata. Nakalipas ng ilang mga linggo. At marami na tayong pinagdaanan kung sino si John the Baptist, etc. etc. At ngayon naman, punta lang tayo ulit sa verse 5. At meron lang akong gustong i-emphasize dito sa verse 5. Dahil nabitin tayo noong nakaraang Sunday, kaya basahin ko lang. Verse 5, sabi dito, halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Ipinahayag niya sa ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismohan niya sa ilog Jordan. So, gusto ko lang i-explain dito kung ano ba ang significant. Yes, di ba nalaman na natin na si John the Baptist, ang kanyang main ministry ay mag-prepare ng way ng ating Panginoong Jesus. At paano niya i-prepare yung way ng Panginoon? Through His what? Baptism and preaching of repentance. At maraming ang tao, di ba? Ang pumunta sa Kanya. Yung mga taga-Judea, mga taga-Jerusalem, nagpuntahan kay John. Bagamat na masakit para sa kanila yon kasi maaari nating tignan na ang pagbabaptize ni John ay proselyte baptism. At sila ay mga Hudyo, tapos ibabaptize sila. Masakit para sa kanila. Pero hindi nila yun inintindi para masunod ang nais ng Diyos sa kanilang buhay. At ngayon, gusto ko lang i-emphasize, ano ba yung significant? Bakit sa Jordan River, si John the Baptist nagbabautismo? Diba siya ay nasa ilang? At syempre,
ang Jordan River ang malapit din sa kanila, pero bakit, ano ba yung significant ng Jordan River na ito? Ah, gusto lang ba ni John na doon magbaptize? Kumbaga trip-trip niya lang ba na okay, dito tayo dito tayo magbaptize. Pero alam niyo po ba, meron ding malalim na history kung bakit napili ni John the Baptist na sa Ilog Jordan doon magbautismo. At alam naman natin na ang Ilog Jordan, lagi natin mababasa, di ba? Sa Biblia. Dahil isa po sa significant na event sa buhay ng mga Israelita ay yung kanilang final battle na dumaan sila sa Jordan River. Bago sila makapasok, itong mga Israelita, di ba 40 years sila sa wilderness. Paikot-ikot lang sila. At bago sila makapasok sa promised land, ang Jordan River ang kanilang dinaanan. Kaya very significant itong Jordan River na ito na somehow na nagsisimbolize ito ng new beginning para sa kanila. Kumbaga, new spiritual journey. Kasi nga, from sinner into person na nagrepent, na nagsikap na sumunod saan? Sa utusan ng Diyos. Kaya si John the Baptist nagbabaptize sa Jordan River kasi nagsisimbolize ito ng new beginning para sa kanila. At di ba napag-aralan naman natin na before yung event na ito, before yung pagdating ni John the Baptist, 400 years silang nag-aantay ng propeta. At nung dumating na nga, isang bagong simula para sa kanila. At ngayon naman, tingnan natin yung verse 6. Tunghayan po ninyo. Sa Mark chapter 1, verse 6. Sabi dito, hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan, at balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. At ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Okay? So, ang kinakain daw ni John the Baptist, meron siyang diet Ang diet ni John the Baptist ay balang at honey. Okay ba kayo mga kabataan? Hindi nila alam kung ano yung pulot-pukyutan. Yung po ay honey, Okay? Hindi po pulutan, kundi mga pulutan. Pulot-pukyutan. Okay? So, ito ay, dahil nga, hindi pa uso ang sugar during this time, isa sa mga source nila ng sweets, walang iba kundi ang honey. At ang Biblia nga, di ba, inahalin tulad, di ba? Saan? Sa honey. Di ba? Sweeter than honey, than a honeycomb. Sabi doon ng salmista sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay mas matamis pa kaysa sa pulot-pukyutan na dapat ating dinedesire. Pero, yun ang diet ni John the Baptist. Honey and then, honey and then balang. Ano ba yung balang? Parang grasshopper. Okay? Yun ang kanyang diet. Yun ang lagi niyang kinakain. Pero, mas i-emphasize ko, hindi lang yung diet, kasi alam naman natin, ang mga Hudyo, mayroon silang tinatawag na dietary law, di ba? Pag ikaw ay isang Hudyo, meron kang sinusunod na diet. Hindi katulad nating mga hintil, di ba? Tayong mga hintil, kung ano lang yung gusto nating kainin, kainin natin. Pero, ang mga Hudyo po, meron silang batas maging saan sa pagkain. Kaya di ba, hindi sila kumakain ng ng mga hayop na may biak yung paa. Okay, isda na walang kaliskis. Hindi
Kaya walang high blood sa kanila. Hindi sila kumakain ng sugpo, hindi sila kumakain ng crab. Hindi sila kumakain ng hito. So, yun ang diet nila. Okay? Pero, ang gusto kong i-emphasize, hindi yung diet ni John the Baptist, kundi yung kanyang kasuotan. Kasi ang kanyang kasuotan, ang sabi dito, hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit ganun yung Bakit ganun yung kasuotan ni John the Baptist? Mga kapatid, hindi po normal na ang suot nila o ang suot ni John the Baptist ay ganun sa mga Hudyo. Kasi ang common na garments ng mga Hudyo, kung tawagin tunic, ito ay isang one piece na dress, di ba? Yun lang. Kung nanonood kayo ng mga Super Bowl. Yun ang kanilang kasuotan. At yun ay tela. Hindi balat o hindi galing sa balahibo ng kamelyo. Tama ba? Kamelyo? Tama, kamelyo. Ito pong suot ni John the Baptist, hindi po common ito na garments nila. Tanong, katulad ng sinabi ko kanina, regarding sa Jordan River, bakit ganun yung kasuotan ni John the Baptist at may record pa ni Mark? Kasi pwede niya namang hindi i-record yun, di ba? Bakit pa sinabi ni Mark yung kasuotan ni John the Baptist? Kasi alam niyo po ba, merong malaking significant itong kasuotan niya. Again, hindi trip lang ni John the Baptist at ganun yung gusto niyang isuot, o baka naman iniisip niyo na baka gusto lang ni John the Baptist magbigay ng bagong trend na fashion. No, hindi po ganun. Kasi mga kapatid, maging ang ating mga sinusuot ay nagsiset sa ibang tao kung ano yung gusto nating image na makita nila. I hope na nagigets nyo yung aking gustong sabihin. Kung ano yung sinusuot mo, kung ano yung gusto mong isuot, nagsiset ka nun ng gusto mong image na makita ng mga tao. Tama? Halimbawa, kung ikaw ay mahirap lang, tapos bumibili ka pa ng mga branded na kasuotan, kahit mahirap ka, kahit wala ka nang makain, tapos bibili ka pa din ng mga branded na, wala problema kapag marami kang pambili, di ba? Walang problema. Anong gusto mo iparating? Di ba? Gusto mo iparating na medyo may pera-pera ka, di ba? Kahit wala naman talaga. So again, kung ano yung sinusuot natin, may gusto tayong ipakita na image sa ibang tao, tama? Halimbawa, sa mga kabataan, especially sa mga kababaihan, kapag ang suot ninyo ay mga sobrang iiksing short, okay lang kung sa bahay lang, walang problema. Pero kung pupunta kayo sa kung saan mang lugar, tapos ang suot ninyo, sobrang iiksing mga kasuotan, anong gusto niyo iparating sa ibang tao? Na maganda kayo. Ano ba? I hope na nagiget ninyo yung gusto kong iparating. Pero dapat bilang isang mananampalataya, iniiwasan na natin at hindi na tayo nagsusuot ng mga ganong klaseng suotan. And again, katulad ng kanina ko pa sinasabi, sa kung ano yung sinusuot natin, nagsiset tayo ng image na gusto nating makita ng ibang tao. At ganoon din kay John. Hindi si John nagsuot ng balahibo ng kamelyo na napakainit nang wala lang. May reason at hinighlights pa ni Mark. At tanong, sino yung gustong ipakita ni John the Baptist o anong image yung gusto niyang ipakita sa mga taong nakakita sa kanya, sa kanyang kasuotan?
Basahin po natin ha. Zacarias. Zacarias, wala po dyan, sorry. Ito po ay sa Old Testament. Zacarias chapter 13 verse 4. Sa araw ng iyon, wala nang magmamalaking mga propeta, wala nang magdadamit propeta ni magkukunwaring propeta. Ibig sabihin, hindi man regularly ganito ang suot ng mga propeta, pero makikita natin na ang mga propeta meron silang significant na kausuotan na ma-identify nila. Kasi sabi dito, di ba? Wala na magmamalaki na siya'y propeta, wala na magdadamit propeta. Dahil po pwede natin ma-identify o sila during their time, pwede nilang ma-identify na isang tao ay isang propeta sa kanyang kasuotan. And tanong, sino namang propeta ang gustong ipakita ni John? By the way, di ba pinag-aralan natin na si John ang last prophet saan? Sa Old Testament era. Sa scripture, sa Old Testament book, ang last prophet ay si Prophet Malaki. Pero sa Old Testament era, ang last prophet walang iba kundi sino? Si John the Baptist. Yes, propeta siya. Pero, sinong propeta ang gusto niyang ipakita? Sa kanyang kasuotan. Basahin ko pa, Ikalawang Hari, chapter 1, verse 7 to 8. Sabi dito, anong itsura ng taong nagsabi nito sa iyo? Tanong ng hari. Mabalahibo po ang kanyang kasuotan at nakasinturon ng balat. Sagot nila, si Elias iyon na taga Tisbe. Sabi ng hari. So sino ang gustong ipakita ni John the Baptist na image sa kanyang kasuotan? Walang iba kundi si Prophet Elijah. At kinonfirm naman to ni Jesus Christ, di ba? Bagamat hindi naman talaga siya ang physical Elijah na inaantay ng mga Hudyo, pero spiritual Elijah, siya yun. Kaya again, malinaw na ang gustong iparating ni John sa kanyang kasuotan, walang iba kundi si Elijah. At alam, again, sa mga nakaraan nating pinag-aralan, alam ng mga Hudyo na kapag si Elijah dumating, kasunod na, sino? Ang Mesiyas. Ang gustong iparating ni John sa kanyang kasuotan, na siya yung spiritual Elijah, bagamat tinanggi niya, di ba? Kasi hindi naman talaga siya yung physical Elijah, pero spiritual. Yun ay kinonfirm again, ni Jesus Christ. Sa kanyang kasuotan, pinaparating niya na siya si Elijah, spiritually, at malapit nang dumating ang tagapagligtas. Kaya halos lahat ng mga tao sa Judea at Jerusalem pumupunta kanino? Kay John. Alam niyo ba, karamihan ng tagasunod ni Jesus Christ ay tagasunod ni John? Kaya nakita natin, di ba doon? Sabi sa talata, halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kanino? Kay John para magpabaptize. Kaya si John, kung sa panahon natin, para tong celebrity. Kasi pinuntahan siya ng halos lahat ng tao eh. Alam niyo ba, maging si Haring Herodes,
Noong una ay takot kay John. Dahil maraming tao talaga sumusunod kay John. Kung gagalawin agad ni Herodes si John, magkakaroon ng people power revolution dahil maraming taga-sunod. Sino? Si John. Kaya maging ang hari noong una natatakot kay John the Baptist. Kasi umpisa pa lang gusto nang ipapatay si John the Baptist, pero hindi magawa-gawa ni Herodes dahil natatakot din siya sa mga tao dahil maraming tao ang naniniwala kanino? Kay John. Sabi nga sa Matthew chapter 14 verse 5, Herod wanted to kill John but he was afraid of the people because they considered John a prophet. Alam niyo po ba? Maging ang mga non-Christian or secular ancient historian na si Josephus ay mas marami pa yung kanyang naisulat na description patungkol kay John the Baptist kaysa kay Jesus Christ. Birayin niyo po yun? Maging si Josephus na isang secular historian ng mga Hudyo o Greco-Roman din kasi siya ay siya ay hindi pure na Hudyo. Mas marami siyang naisulat na details sa kanyang writings patungkol kay John the Baptist kaysa kay Jesus Christ. Kaya nga mapapansin natin na si John the Baptist kilalang kilala ng mga tao. Okay? Katulad ng sinabi ko kanina, kumbaga kung siya ay artista, ay siya ay sikat na sikat. Kaya dinudumog siya ng mga tao. Di ba nga sa atin, kapag merong isang ordinaryong tao lang, tapos biglang sumikat, biglang nag-trending, naging famous bigla, ano yung nagiging tendency kapag bigla ang sikat? Di ba kadalasan, biglang yumayabang, di ba, no? Hindi ko pa na-experience kasi hindi pa ako naging sikat eh. Pero gano'n kadalasan ng mga tao, di ba yung mga bigla ang sikat? Minsan bigla ang bagsak din sila kasi lumaki yung ulo, nabigat ang bumagsak. Pero ibahin natin si John. Si John, kahit na dinudumog siya ng mga tao, nandun pa rin yung kanyang humility. At pag-acknowledge ng ministeryo na meron siya. Verse 7, basahin natin ha. Bagamat siya ay dinudumog at pinupuntahan ng maraming tao, ito ang sabi niya. Ito ang pinapahayag niya sa mga tao. Verse 7 to. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat yumukod at magkalas lamang ng kanyang o tali ng kanyang sandalyas. Bilhin nyo na, si John the Baptist, dinudumog na siya ng mga tao, lumalapit sa kanya yung mga tao. Pero anong ginawa niya? Anong sabi niya? Hindi ako ang tagapagligtas. Yung darating na kasunod ko, yun ay higit kaysa sa akin. Kasi di ba, kung yung ibang tao, kilala na siya, sikat na siya, samantali niya, sige, punta lang kayo sa akin ha. Pero ito si John, hindi. Ano sabi ni John? Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako ang bida, ganun dapat, no? Hindi tayo ang matanghal. Kahit si John ang dinudumog ng mga tao, ano sabi niya? Hindi ako. Kundi yung darating na kasunod ko, yun ang
dapat ninyong talagang puntahan. At ano sabi niya? Description niya sa sarili niya. At makikita natin talaga dito yung humility ni John. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat na yumukod at magkalas man lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Alam niyo po ba, nung panahon, nung ancient time, panahon ni Jesus Christ, may mga slave. Normal ang slave doon. At ang slave by level. May rango din yung mga slave. Merong mga alipin na umuwi sa bahay nila, merong alipin na na nag-i-stay. Meron talagang alipin na wala talagang karapatan. At yung pinakamababang slave, alam niyo po ba, yun yung naghuhugas ng paa nila at nagtatanggal ng sandalyas. At anong sabi ni John? Hindi siya karapat-dapat kanino kay Jesus Christ kahit na siya ay ituring na pinakamababang alipin. Pero nyo, pinakamababang alipin na anong sabi niya? Hindi ako karapat-dapat. Anong makikita natin dito? Again, yung humility, nino? Ni John the Baptist. Alam ni John the Baptist yung kanyang ministeryo na hindi siya karapat-dapat na mapuri ng mga tao. Alam niya na dapat si Jesus Christ yung papurihan. Kaya talagang ibinaba niya yung kanyang sarili. Bagamat siya naman talaga ay propeta, ibinaba niya yung sarili sa pagiging alipin. At hindi lang yun pinakamababang alipin at hindi siya karapat-dapat na maging pinakamababang alipin saan? Sa paglilingkod niya kay Jesus Christ. Yun ang sabi niya. Kumbaga, ang ina-highlights niya, hindi yung kanyang ginagawa. Bagamat dinudumog siya ng mga tao, kundi anong ina-highlights niya? Si Jesus Christ. Yung darating na nakasunod niya. Ibig sabihin, tama yung kanyang puso sa kanyang ministeryo na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Kasi minsan, alam niyo ba ang danger sa mga nagmi-ministeryo din sa Panginoon, tulad ko, maagaw yung glory ni God. Kasi minsan, mapapansin niyo may mga tao ang pinapalo na yung kanilang mga leader. Yung mga religious leader nila. Nagiging faithful sila saan? Sa religious leader nila kaysa kanino? Sa Panginoon. Which is wrong. At ganoon din tayo sa ating mga paglilingkod. Minsan, sa ating paglilingkod, lalo na kapag immature pa sa pananampalataya, gusto natin tayo yung bida, tayo yung matangal. Which is very wrong. Dapat maging sa ating paglilingkod sa Panginoong Jesucristo, ang mapapurihan, walang iba, hindi sino, ang Panginoong Jesus. Katulad ng ginagawa ni John the Baptist, o ginawa ni John the Baptist. Pinpoint niya yung mga tao, hindi sa kanya. Kundi kanino? Kay Jesus Christ. And verse 8. Basahin ko. Sabi ko, verse 8. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Anong ibig sabihin nun? Sabi ni Jesus Christ, ni John the Baptist, binabautismuhan ko kayo, etong ministry ko, baptism sa tubig. So speak about proselyte baptism. Ngunit,
yung tao na siyang Mesiyas, na God-man, walang iba kundi kay Jesus Christ, babautismohan niya kayo sa Espiritu Santo. So again, ano yung ibig sabihin na ng baptism of the Holy Spirit? O baptism sa Espiritu, rather. Sa theology, ang tawag natin dito ay, ito yung pag-awaken, sinabi din ni Pablo, awakening of the Spirit. Ang Santong Espiritu ang nag-a-awaken sa atin, sa ating Espiritu. Ano bang sabi ng Ephesians chapter 2? Tayo ay patay spiritually. Tama. Patay tayo spiritually. Spiritualidad tayo. Lahat. At bakit tayo nabuhay spiritually? Sa magitan nyo ng Espiritu Santo. At yun ay dulot ng ating Panginoong Yesus. Pagbibigay niya ng kanyang Espiritu. Pagbibigay buhay sa ating Espiritu. Rather. At isa sa mga term namin dito ay regeneration. Regeneration. Regenerate. Tawag din natin dito, pag sinabing regeneration, theological term yun eh. Pag sinabing regeneration, pamilya sa John chapter 3 verse 3, nung si Nicodemo lumapit kay Jesus Christ, at ano sabi sa kanya ni Jesus Christ? Liban na ipanganak kang muli. Liban na ikaw ay ma-born again. Yun ang ibig sabihin ng ng regeneration. Yun ang ibig sabihin ng awakening in the Spirit. Ayun ang ibig sabihin ng pagbautismo ng Espiritu sa atin. Yung ma-awaken tayo. Bakit bautismo? Di ba? Romans chapter 6, di ba? Nilibing at muling nabuhay. Di ba? Yun ang significant ng baptism. Di ba noon, patay tayo? Pero dahil sa Espiritu Santo, muli tayong nabuhay. Binuhay tayo ng Espiritu Santo, spiritually. Sa Greek, ito ay genete anoten. Na alam niyo po ba ang literal meaning ng word na ito ay born from above. Born again, pero ang pinaka-literal meaning nito ay born from above, pinanganak ng muli. Saan? Sa itaas. Kaya nga sa ating samahan, di ba kung mapapansin nyo, yung ating fellowship, ang tawag ay born from above fellowship. Ibig sabihin, samahan ito ng mga tao na nakakilala sa Diyos, na na-regenerate at na-born again. Okay? Samahan ng mga ligtas na nakakilala sa Diyos. At yun ang ibig sabihin ng ng pagbautismo ni Jesus Christ sa Espiritu. Sa atin. Na muli tayong ipapanganak. Kaya nga ipanganak na muli. Born again experience. At sino nagkukos nun ng born again experience? Walang iba kundi ang Diyos. Sino nagkukos ng experience na tayo ba? Meron ka bang ginawa para ikaw ay ma-born again? Kaya nga katulad ng illustration ni Jesus Christ kay Nicodemo. Di ba ano sabi ni Jesus Christ kay Nicodemo? Nung sinabi ni Jesus Christ na kailangan mong ipanganak na muli, ano sabi ni Nicodemo? Kailangan bang bumalik ako sa sinapupunan ng aking nanay?
Kasi, katulad natin, noong tayo'y pinanganak ng ating mga nanay, wala tayong part, tama, di ba? Nung pinanganak ka ba ng nanay mo, may part ka ba? Ha? Tinulungan mo ba sa pag-ire yung nanay mo? Di ba, ang gumawa ng lahat, di ba lang kapag cesarean ka? Pero syempre, nung panahon ni Jesus Christ, wala pang cesarean. Katulad ng illustration ni Jesus Christ na tayo ay pinanganak. At wala tayong part sa pagpapaanak sa atin. Wala kang part, di ba? Ganon din ang born again experience. Wala tayong part. Kaya nga, it's all about grace eh. Kasi kung meron kang part, meron kang ipagmamalaki. At ang magkukus nun, walang iba kundi ang Diyos. At ang ating Panginoon Jesus. Kaya dapat tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon. Na naranasan natin na tayo ay maligtas. Dahil alam naman natin, noong tayo hindi pa naboborn again, tayo ay itinuturing na kaaway ng Diyos. At madalas ko naman binabanggit, di ba? Makaaway mo na lahat, wag lang ang Diyos. Makaaway mo na yung kapitbahay mo, pero wag maawayin. Mas mahirap makaaway ang Diyos. Pero anong sabi ng Biblia? Lahat tayo, before na maborn again, ay kaaway ng Diyos. Pero salamat sa biyaya ng Diyos. Tayo ay pinanganak na muli at tayo ay nanampalataya. At dahil sa biyaya na iyon, meron tayong kaligtasan na matatagpuan lamang natin kay Jesus Christ. At sana din tayo, katulad din ni John the Baptist, i-point out natin yung mga tao, hindi sa atin, dahil hindi tayo ang bida, kundi kanino? Kay Jesus Christ. Sa ganon, ang Panginoong Jesus ang maitanghal at maitaas. Kaya nga ang mga reformers, ang lagi nilang sinasabi, Soli Deo Gloria. Ibig sabihin, ang kapurihan ay para lamang sa Diyos. Hindi sa kung sino man, hindi sa kung ano pa man, kundi ang kapurihan ay walang iba, kundi sa Panginoong Jesus lamang. So, dito po tayo nagtatapos sa ating pag-aaral. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, tunay nga na sa iyong biyaya, kami ay naligtas. Tunay nga na sa iyong biyaya, kami ay na-regenerate, na born again. Panginoon, wala kaming pagmamalaki. Wala kaming parte sa aming kaligtasan ito. Kayo ang gumawa ng lahat. Kaya dapat lamang, Panginoon, pasalamatan namin kayo. I-glorify namin kayo, Panginoon. Paglingkuran namin kayo. Kaya God, salamat sa iyong habag, sa iyong grasya, at sa kaligtasan. Ito pagdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.